What is your goal for your career? I want to be NBA player. Sa isang maliit na sulok ng mundo, sa lungsod ng Athens, Greece, may isang batang lalaki na araw-araw ay nakikipaglaban, hindi sa loob ng basketball court, kundi sa buhay mismo. Siya si Giannis Antetokounmpo. Hindi siya ipinanganak na mayaman, hindi siya lumaki na may kasiguraduhan, at lalong hindi siya nagsimula bilang isang kilalang atleta. Sa murang edad, ang realidad niya ay gutom. Kasama ang kanyang pamilya, nagtitinda siya sa kalsada, mga relo, salamin, kung anuman ang maibenta para lang may maipangkain sa araw na yon. Walang kasiguraduhan kung may hapunan, walang kasiguraduhan kung may bukas. Ngunit sa gitna ng kahirapan, may isang bagay na unti-unting nabuo sa kanyang pagkatao. Isang matinding determinasyon, isang tahimik na pangarap, at isang paniniwala na hindi siya mananatili sa ganitong buhay. Sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang basketball. Hindi ito agad naging madali. Wala siyang maayos na sapatos, wala siyang sapat na training, at madalas, wala siyang pagkain bago maglaro. Ngunit sa tuwing hahawak siya ng bola, may kakaibang apoy sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang basketball ay hindi lang laro. Ito ay pagkakataon na makaahon, pagkakataon na mabago ang kapalaran ng kanyang pamilya. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro para sa kasiyahan, si Giannis ay naglalaro para mabuhay. At doon nagsimula ang kanyang kakaibang paglalakbay. Sa kanyang high school years, unti-unting napansin ang kanyang kakaibang potensyal. Matangkad, mahaba ang galaw, at higit sa lahat, walang kapag-urang determinasyon. Ngunit hindi pa rin sapat yon para garantiyahan ang tagumpay. Dahil sa bawat laro, dala niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Sa bawat takbo, sa bawat talon, sa bawat puntos, may kasamang pangarap na balang araw hindi na sila maghihirap. Walang engrandeng college career si Giannis. Walang malaking universidad na nagbigay ng spotlight sa kanya. Sa halip, ang kanyang landas ay tahimik. Diretso sa realidad, diretso sa laban. At sa taong 2013, dumating ang pagkakataon na magbabago ng kanyang buhay. NBA Draft. Isang pangarap na para sa marami ay tila imposible. Isang pangarap na para sa kanya ay bunga ng bawat paghihirap. Pinili siya ng Milwaukee Bucks. Hindi bilang isang superstar, hindi bilang isang siguradong magiging alamat, kundi bilang isang batang puno ng potensyal. Ngunit puno rin ng tanong, kaya ba niya? Handa na ba siya? Sapat ba siya? Sa kanyang mga unang taon sa NBA, hindi agad dumating ang kasikatan. Payat, hilaw, hindi pa handa sa pisikal na laban ng liga. Ngunit dito lumabas ang tunay niyang lakas. Hindi sa talento lamang, kundi sa disiplina. Araw-araw, pinipili niyang mag-improve. Araw-araw, pinipili niyang magpursige. Araw-araw, pinipili niyang patunayan na mali ang mga nagduda sa kanya, habang ang iba ay kontento na sa kung anong meron sila. Si Giannis ay patuloy na nag-e-evolve, lumakas, bumilis, mas naging matalino sa laro, hanggang sa dumating ang panahon na hindi na siya ang batang hindi kilala. Siya na ang sentro ng pansin. At sa taong 2019, kinilala siya bilang Most Valuable Player. Hindi ito aksidente, hindi ito swerte. Ito ay resulta ng taon-taong sakripisyo. Ng bawat araw na pinili niyang lumaban kahit mahirap. Ng bawat gabi na hindi siya sumuko kahit pagod na. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kwento. Dahil para kay Giannis, ang MVP ay hindi ang dulo. Ito ay simula lamang. Sa mundo ng NBA, ang tunay na sukatan ay hindi lang individual awards. Ito ay championship. At sa taong 2021, dumating ang pagkakataon. NBA Finals. Milwaukee Bucks laban sa Phoenix Suns.
Isang laban na puno ng pressure, puno ng expectations, puno ng duda. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang taong hindi natinag. Giannis Antetokounmpo sa Game 6. Ipinakita niya ang isa sa pinakadakilang performance sa kasaysayan ng NBA, 50 puntos. Hindi para sa sarili, kundi para sa pangarap, para sa pamilya, para sa batang dating nagtitinda sa kalsada. At sa sandaling iyon, natupad ang lahat. Champion. Mula sa kahirapan hanggang sa tuktok ng mundo. Ngunit higit pa sa titulo, higit pa sa tropeyo, ang tunay na kwento ni Giannis ay hindi tungkol sa basketball. Ito ay kwento ng paniniwala na kahit saan ka magsimula, hindi iyon ang magtatakda ng iyong kahihinatnan, na ang hirap ay hindi hadlang, kundi hagdan, na ang pangarap ay hindi para lamang sa may kaya, kundi para sa handang lumaban. At sa dulo, mananatili ang isang mensahe. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang maging determinado para hindi tumigil. At tulad ng isang batang minsang nangarap sa kalsada ng Athens, ang tunay na laban ay hindi laban sa kapwa mo nagsisimula. Ito ay laban sa mas mataas na antas.